So yun, good day sa inyo guys. Welcome back ulit sa ating channel. Ngayong araw may kakabit ulit tayo kay Alexa sa ating Aerox B3. Siguro ito yung mga minor na piyesa na lang, so, yung natitira na pang GP concept natin. So pakita ko sa inyo guys. Ito guys yung mga piyesa. Yan, tulad nito RCB na side stand. Ayan. Then ito yung handle grip na RCB na Nagamaki. Then ito yung RCB na lever guard. Ayan. Then ito yung sa baso guys. Ayan. Napakita ko sa inyo before na titanium. Ayan. Wala kasi tayo mabiling RCB na kulay pula. Then ito yung side mirror na H2C. Ayan, blue lens. Maganda tong side mirror na to guys. Simple lang, then pasok yung sukat niya. Then ito yung visor natin na smoke clear na by Sec beer. So yun, tara guys, kapitan natin, mabilis lang to. Unahin muna natin itong mga baso niya guys, lagyan natin yung takip. Then sunod natin ito, yung grip tsaka yung bar end, yung lever guard. Nagugot lang to guys ha. Hindi ka to iba, talagang may tornilyo pa, ini-impact drive pa. Ito guys, lagyan nyo lang ng langis para mabilis ipasok sa grip kasi nakadikit tong grip eh. Yun, tanggal na. Lagyan nyo lang ng konting langis guys, yung sakto lang para lang may madali ipasok. Medyo matigas siya Tanggalin nyo lang yung takip. Ito guys yung lever guard niyan. Yan, meron siyang kasamang para sa bar end. Pag hinihigpitan nyo, bubuka to. So built-in na siya, madali na siyang ipasok. Tutok nyo lang dito sa may sa lever. Ayan. Ganda, ayos na. So dito naman tayo sa kanan. Ganun din ang proseso guys. Squatin nyo lang to. Tanggal na. Bali ito guys, itong pinakadulo niya, mapapansin nyo para may labi. Hindi natin maipapasok yung grip. Lalagarin natin tong tatastasin lang natin tong labi niya. Ngayon guys, natastas na natin. Lagyan lang natin ng konting langis para mabilis ipasok kasi may mga ngipin naman yan. Okay lang yan, hindi naman dudulas yan.
Next naman natin ito, yung brake lever guard. Ayan. So dito guys sa lever guard tsaka yung grip, huwag yung pagdidikitin. Kasi once na dumikit tong bar end o kaya tong lever guard, mag-i-stack up na yan. Kailangan may clearance niya kahit konti lang yan. Sa iba, sasabihin, ba't gano'n ang ganit? Hindi nila alam kasi dumidikit tong bar end o itong lever guard dito sa grip. Kailangan talaga is may clearance yan, no? Para nakakapag throttle kayo, bumabalik. So yun, tapos na natin naikabit yung grip tsaka yung lever guard. Next naman natin is yung visor, sec bill. So guys, meron na rin tayong binaling visor bolt na concave yan. Ayan guys, nakakabit na natin yung mga pang-ibabaw. Hindi pa pala, yung side mirror pa pala guys. Wait, kabit natin. Ayan guys, nakikabit na natin yung side mirror. Ganda ba guys? O pangit? Tsaka yung visor, hindi ba masyado malaki yung visor? Comment na lang kayo kung pangit guys, o may suggest kayo. Next naman natin guys, itong side stand. Ito guys, yung side stand. Tingnan natin kung magkasing haba. Quality. Nakalagay na Forge, oh. Ganda. Then may kasama siyang busing. Ito yung stock guys. Sakto lang. Medyo mahaba lang yung nito, yung pinakapaya compare dito sa RCB. Nakakabit na natin. So ayun, may problema guys. Mapapansin nyo, malaki butas nito yung stock nito sa likod, hindi sa RCB. So hindi papasok tong yung stock bolt niya para sa sensor ng side stand. So mangyayari guys, mapapakabit natin to, hindi natin pagaganahin yung sensor niyan. Kaya pala sabi ng iba, pwedeng paganahin, gagawa ng paraan, pwedeng hindi. Pero para sa akin, ox lang naman guys, kahit di gumana, kasi
mostly tinatanggal talaga. Misa kasi hassle yun eh. Pag magsa-side stand ka, automatic na mamamatay yung makina. Kaya obligado ko magse-center stand. O obligado mo papatay yung makina kung magsa-side stand ka. So mangyayari, i-disable na lang natin to guys. Kasi hindi siya kasya rito. Ayan. Ayan. Unlike dito, sa stock. Pasok ko yan. Ayan. So, yun. Kabit na natin. Ito guys, may kasamang busing para dito. Ayan. Then, yung kasama ng RCB, yung bolt. Ayan yung kasama ng tornilyo ng side stand guys. Ayan guys, naikabit na natin. Medyo maganit pa. Bali yung stock na sensor guys, kineboltay ko na lang sa ilalim. Ayun. So ganun lang guys. Kung may paraan naman pwedeng paganahin, pero para sa akin hassle pa rin eh. Yung iba tinatanggal talaga yung sensor ng side stand. Pero depende rin sa inyo guys kung gusto nyo may sensor o wala. Pero madali naman gawin ng paraan nyo. So ito na guys yung final result. Kaya na bahala humusga kung maganda ba talaga ang ating build. Pero hindi pa naman dyan nagtatapos yung ating pag setup kay Alexa guys. Papalitan pa natin ng decals, ng kulay, marami pa. Next project natin yan. Ayan guys yung ating yung baso. Maganda ba yung pagka blue nya? O maganda yung kulay pula. Tsaka dito guys, di ba masyado malaki yung visor natin. Kasi nakikita ko medyo malit ng konti, mababa lang dito. Hanggang dito lang. Pwede naman natin palitan niya kung pangit. Ito yung pinakapuwitan niya guys. Swing arm niya tsaka yung tupat caliper. Red lock, Huma radiator, KYB na shock, ayan, Delta ID. Ayan. Ayos ba yung side mirror guys? Ay, yung side stand niya. Parang nanlito ako sa side stand niya guys eh. So ayun guys, dito na nagtatapos yung ating build dito kay Alexa.
Sana nagustuhan nyo at sana may nakuha kayong mga technique. Naturuan ko kayo paano magbaklas, kabit. Sana nag-enjoy kayo. So salamat sa suporta sa mga viewers ko, sa mga subscriber ko, at sa mga hindi pa naka-subscribe dyan guys, please subscribe din, pahit na yung notification bell para updated kayo sa mga video na gagawin natin. Pa-share na rin guys. Salamat sa inyo guys. Next naman natin project is yung ating journey sa Georgia. Abangan nyo ang pagbabalik. Let's go, ride safe, good luck.